Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod, ay nagbabalik pong muli at tayo po'y magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Umpisa na po natin, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong pinag-uusapan sa social media. Ito pong pinost ni Bernadette Herrera, isa pong representative po ng party list, ng BH party list, yung bagong henerasyon. Ay binanatan niya po at tinanong ito pong congressman dahil siya po'y taga Quezon City at congressman daw po niya sa kanilang distrito, itong si Aljo Ataide. Ito po'y artista at asawa rin po ng isang artista. At ayon po sa kanya, ito po ang sinasabi ni Bernadette Herrera sa kanyang congressman sa kanyang distrito sa Quezon City. Yan po mga kababayan, si Bernadette Herrera. Ayon po sa kanya, ano po ang sabi niya? Botante ako ng district in Congressman Arjo Ataide. Ako ay hindi pabor sa impeachment ni BP Sara. Dalhin nyo po ang aming boto sa plenaryo, mga kababayan. Dahil alam po natin ito pong si Arjo Ataide ay bumoto po ito ng pabor sa impeachment ng Vice President. Lalong-lalo po nung unang impeachment. Bumoto po siya nung unang impeachment na meron din pong issue na daan-daang milyon na bonus di umano. At ito pong si Arjo Ataide ay sangkot din po sa issue ng insertion billion sa kanyang distrito sa Quezon City. Yan, kaya po isa rin pong party list representative na si Bernadette Herrera na taga Quezon City at congressman niya si Arjo Ataide. Tama po yun. Kailangan po dalhin niya sa plenaryo ng House of Representatives. Na bakit? Dahil ang kanya pong mga nasasakupan katulad po ng isang mamamayan ng Quezon City na si Bernadette ay ayaw pong ma-impeach ang Vice President. Ngayon, patunayan mo naman na dapat ma-impeach si BP Sara. Dalin mo sa plenaryo. Ano ang iyong mga ebidensya? Ano ang iyong mga patunay na dapat ma-impeach si BP Sara sa ginagawa po ngayon sa House of Representatives na tinatawag ni Kiko Barsaga na House of Crocs, mga kababayan. Ito po yung representative daw po at tahanan ng mga buhaya yung Kikiko. Yan po. Paano po dadalhin ni Arjo yan, Ataide? Di po ba? Lalong-lalo na kung kasama siya doon sa makikinabang para ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Kasama po siya ron eh. Kung may impeach ang Vice President, hindi po ba ligtas na rin ang issue po nila ng kanilang kilalaking allocables, ang lalaking mga insertion, at napakarami pang maleta issue ang mga congressman, mga kaalyado nila. Hindi natin alam. Hindi pa pinapangalanan ng Marines itong si Arjo Ataide. Baka kasama rin kaya yan sa maleta delivery o sa envelope bonus o sa mga bag, mga kababayan. Dahil kasama po siya sa insertion eh. Pinangalanan po siya eh. Hindi po ba sa Cabral Files nung pinaputok po? Kasama po siya. How many billions po ang nakukuha niya sa kanyang distrito sa Quezon City? Hindi po ba? Kaya nga po nanahimik yan eh. Tahimik na po Tahimik na po si Arjo Ataide, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon sa flood control scandal. Nananahimik na po. Wala na po pinag-usapan. Pati po ang mainstream media, tahimik na po sa issue po ng isang congressman ng Quezon City na si Arjo Ataide. Hindi po ba? Ngayon, binabanatan po ng kapwa niya congressman na si Bernadette Herrera dahil ayaw niya po na ma-impeach ang Vice President. Dahil mismo, ito pong party list po ng bagong henerasyon ay naniniwala siya na hindi naman po dapat ma-impeach ang Vice President dahil wala naman po itong ginagawang paglabag, lalong-lalo sa pagnanakaw. Hindi po ba? Ang napakaraming
ginawang paglabag, korupsyon, pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba karamihan, majority, mga congressman, senador at Malacanang at mga appointee, mga secretaries, undersecretaries, hindi po ba? Isang damukal, mga kababayan, at ito po ba'y gagawin ni Arjo na makipagdebate siya at magsalita siya sa plenaryo ng House of Representatives? Malabo po sa sabaw ng pusit yan. Baka po siya'y pagalitan ng kanyang mga ninong. Baka siya'y pagalitan ng ninong niya. Bakit? Ninong niya si Tambaluslos sa kasal Hindi po ba? Ninong niya. At ninong niya rin si Tito Soto, isang senador. Hindi po ba? At marami siyang ninong dyan. Mga kababayan, alang hindi ka pumabor sa mga ninong mo. Samantalang lahat kayo nakinabang yata sa isang damukal na ang pera ng taong bayan ay inubos. Inubos ang pera ng taong bayan 2023, 2024, 2025 at patuloy pa yata hanggang 2026. Di umano, mga kababayan. Yan po si Arjo Atayde. Nananahimik na po. Wala na pong investigasyon sa korupsyon. Wala na po. Ayaw na po nilang pag-usapan ang issue ng korupsyon diyan po sa House of Representatives, lalong-lalo po nung lumabas po ang ating mga soldiers at mga ex-marine. Nagbingi-bingihin na po sila. Nagbulag-bulagan na po. Isa na po si Arjo Atayde sa naging bingi, bulag at pipi, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. Hindi po ba, Congressman Atayde? Hindi po ba? Dahil ang kanyang tatay ay nasasangkot din umano. Saan po? Sa mga contractors issue. Ang tatay niya. At nasasangkot din daw po ang tatay niya, mga kababayan, sa kidnap for ransom di umano. Nung panahon pa, yata, nung mga nakaraang administrasyon. Hindi kaya, mga kababayan, nakita nyo po, kinu-question nga yaman yan Kinu-question ang dami at biglang yaman, biglang dami ng ari-arian, pati sa labas ng bansa ay meron na silang ari-arian, mga kababayan. Kino-question nga, bakit biglang-bigla ang paglago ng kanilang kayamanan, lalong-lalo daw po itong pamilya ni Arjo Atayde, mga kababayan. Kaya nga po tayo humihiling na sana po sa lalong mabilis ay maging presidente na po ang Agila ng Mindanao at nang maimbestigahan na po ang mga congressman na sangkot po sa issue ng korupsyon. Isa na po yata rito si Atayde. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, at abangan po natin kung dadalhin po sa plenaryo at siya po'y magsasalita ron. Ito pong si Congressman Arjo Atayde sa kahilingan na rin po ng kanyang kababayan at kanya pong nasasakupan sa kanyang distrito. Hindi po ba? Si Bernadette Herrera, mga kababayan. Yan po. Nakita naman po natin, tahimik na nga yung tao. Hindi na nga pinag-uusapan sa mainstream media yan Hindi po ba? Dahil nga po, alam naman po natin ang mainstream media, ayon sa mga soldiers, ay karamihan daw po dyan ay bayad. Bayad, mga kababayan. Meron pa silang social media na binabayaran. Hindi po ba? At nahandyan pa ang tagapagsinungaling nila. Meron pa silang pambansang asong ulol. At nahandyan pa ang kanilang mga grupo na mga kaliwa. Hindi po ba? Kompleto po sila. Meron pa silang pare na adik. Unbelievable. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like and share, thank you rin po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada,
kay Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris, nabanggit na po natin ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Sena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga tambay at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!